Sa muli magandang gabi po sa bawat isa at tayo po ay magsama-samang muli sa ating online service. At ngayon samahan niyo po ako sa aklat ng Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Praise God. Sabi po rito, at pasensya kayo, medyo malabo talaga masyado paningin ko. Sabi po rito, nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangungunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nila pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo makalimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipunin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Salamat po, Panginoon Lord, sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang taon 2024, O God. Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, lalo na ang kabuuan ng JOS, Panginoon, maging ang mga kasamahan naming mananampalataya, O God. Lord, marami pong salamat sa mga oras pong ito. Marapatin mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang manguna sa amin. Marami pong salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na ho tayo. At sabi nga po, pinamagatan ko po ito ng ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay napakahalaga sa isang samahan. Lalo na po sa ating kabuuan ng JOS na sa ngayon, kung may tinahak tayo noong 2023 na para sa ministry mo, lalo na ngayon 2024, na higit na malaki ang ating tinatahak, lalo na po sa pagpapatayo ng ating Central Church. Kaya napakahalaga po ng pagkakaisa. Makita po natin sa binasa natin na nandoon ang pagkakaisa, ay nakita natin yung tagumpay. Dahil una, ang Diyos ang nangunguna. Pangalawa, nagpasakop sila sa kalooban ng Lord. Pangatlo, sinunod nila. Kaya nakita yung bunga ay pagtatagumpay. Wala akong nakita na inutusan na sumuway, kundi kung anong instruction ni Moises, anong instruction ng Diyos kay Moises, ang siya naman pong ipinahayag ni Moises kay Joshua. At si Joshua naman ang siyang gumawa sa iniuutos ni Moises. Kaya napakahalaga po ng pagkakaisa. Gayon din po sa atin. Pag tayo ay nakipag-isa ng lubusan sa Panginoon,
makakalakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban na hindi lalaban ang ating sarili or katawan. Kaya ito po. Number 1, sabi nga po dito na verse 12, pagtutulungan. Exodus 17 verse 10 to 12. Makita po natin yung ginawa ni Joshua, napakahalaga. Sa pagtutulungan, meron po itong nakapaloob. Kung titingnan natin, di po ako lalayo sa binasa natin. Kung titingnan po natin yung binasa natin, di ho ba? Nandoon yung pusong may pagkukusa. Nandoon. Kasi, di ho ba, nung nakikipaglaban si Joshua, sabi ni Moses na tatangan ko ang tungkod na ibinigay ni Yahweh sa akin at ikaw ang manguna sa pakikipaglaban. Sinunod po ni Joshua. And sinunod po. And then, nung makita po natin na talagang hindi pwedeng isa lang ang gagawa. Hindi pwedeng isa lang ang kikilos. Lalo sa kabuuan ng GOS, hindi lang si Bishop ang gagawa, kikilos, bagamat siya ang ginagamit ng Lord, kung ano ang gagawin, instruction para sa ministry ng GOS. Kaya pinapakita po dito kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Dahil maging sa loob ng congregation, di ho ba, meron mangangaral, meron aawit, meron mag-EMC, meron mag-pray. Lahat po sila ay iba-ibang gampanin. Kaya ibig sabihin po, talagang kailangan ang pagkakaisa. Makita po natin, si Joshua, dahil inutusan ni Moises sa pangunahan ang Israelita sa pakikipaglaban, sumunod po siya. Walang reklamo, walang alinlangan, kundi diretso po ang pagsunod. Pangalawa po, makita natin sa pakikipag-isa ay may kusa. Si Aaron, nung makita niya na nahihirapan si Moises, ikaw ba naman maghapon, nakataas yung nakatayo tapos nakataas pa yung kamay mo. Dahil yung makita natin na kapag nakababa yung kamay ni Moises, yung tungkod ay natatalo sila. Kaya napakahalaga ang simbolo po noon na ang tungkod na yun ay galing sa Panginoon. Para bang yun ang sa panahon natin ngayon, yun ay pananampalataya natin sa Panginoon. Kapag ikaw ay nanghina sa pananampalataya, talunan ka ng mga pagharap sa mga iba't ibang pakikibaka or pagsubok. Kaya, ang ginawa ni Aaron, nakita niya si Moises na nangangalay na. Kaya makita po natin yung pagkukusa. Nagkusa po siya na kumuha ng bato at pinaupo si Moises. Pangalawa, bukod sa pinaupo si Moises, hinawakan yung kamay ni Moises. Napakaganda po sa isang samahan na meron ganitong pag-uugali or attitude. Maganda po, napakaganda po. Magaan ito sa leader. Magaan ito sa pagtupad, pagsasagawa ng mga bagay-bagay gagawin. Kaya makita po natin yung pagtutulungan sa verse 10 to 12. Ano po ang maidudulot ng meron pagkakaisa at nagtutulungan? Tagumpay po. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 16. Basahin ko po yung Ephesus chapter 4 verse 16. Sabi po sa Ephesus 4:16, sa pamamagitan niya, sabi po, sa pamamagitan niya, niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung ayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi,
ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Pag-ibig ng pagkakaisa. Ano po sinabi? Lalaki at lalakas. Amen. May isa sa katuparan yung mga plano, yung layunin. Yun ang naranasan nila Moises at ng Israelita. Nagtagumpay po sila. And number 2 po, verse 13 to 14. Nalupig ang kaaway. May pagkakaisa sa pananalig sa Diyos. Exodo verse 9 to 13. Makita po natin na sabi ko nga po kanina, yung tungkod ay simbolo ng pananampalataya sa Panginoon. Kapag nakataas, nananalo. Kapag nakababa, natatalo. Application sa buhay natin ngayon. Pag ang isang Kristiyano ay ang pananampalataya ay andap-andap, hindi tayo lubusan na magiging success sa mga hinaharap po natin. Lalo na kung malalaking pagsubok na po. Ang hirap harapin. Pero dahil sa ang Diyos laging present, ang Diyos nasa unahan ng puso natin, at ang mga problema nasa likod. Kaya ang Diyos ang nangunguna, kaya tatagumpay tayo. Gaya po nito, nalupig ang kaaway, di ho ba? Nalupig dahil sa pagkakaisa nila, wala silang reklamo, kundi nakapokus sila sa pinagagawa ng Diyos. Lupigin ang Amalekita at sinunod ang mga instruction. Gayon din po sa number 3. Sumunod sa kalooban ng Diyos na may pagkakaisa. Pilipos 2:14. Ano po ang sinabi sa Pilipos chapter 2, verse 14? Sabi po sa Pilipos chapter 2, verse 14 to 14. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo. Sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo. Kasi ang hirap po na iunsad yung plano, iunsad ang gagawin kung marami po nauuna ang mga negatibo, nauuna ang mga reklamo, nauuna yung mga pag-aalinlangan. Kaya ang sabi dito, sumunod sa kalooban ng Diyos na may pagkakaisa, sabi sa Pilipos. Ayon po sa verse 10, makita natin na sinunod. Kaya nagtagumpay. Hindi sila humiwalay sa instruction. Hindi sila humiwalay sa pinagagawa ng Diyos at hindi sila humiwalay sa kalooban ng Diyos. At nanatili sa kanila yung pag-ibig ng pagkakaisa, pagmamalasakit at pagkukusang loob. Ganon din po mga kapatid kong minamahal. Tayo po napakalaki ng tatahakin natin, lalo na po sa larang ng pagpapatayo ng ating Central Church. Ito yung kailangan na para bang pakikipaglaban ng Israelita sa Amalekita. Ganon din po tayo. May pagkakaiba lamang sila nakikipaglaban as in physical, literal pakikipaglaban. Pero tayo, ang sinusuong natin, pakikipaglaban sa financial, sa paggawa, pero makikita natin, naniniwala ako na kung ang Diyos ang mangunguna sa atin, lalo kaya ginawa ni Moses, lagi nakataas yung tungkod ay binigay ng Diyos, yung pananampalataya at kapangyarihan. Naniniwala po ako dahil sa ating pagkakaisa at pagtitiwala sa Panginoon na walang pag-aalinlangan, naniniwala po ako na ang pangako ng Diyos ay dadaloy sa atin.
Dahil sumusunod tayo sa instruction ng Diyos eh. Maging doon po sa First Chronica, makikita po natin doon kay Haring David na kung saan ay nagkakaisa sila sa pagpatayo ng templo na ipinahayag ng Diyos kay David, pero naisakatuparan kay Haring Solomon, sa anak ni David. Pero makita natin na yung mga tao ay sa pakikipag-isa na gustong maitayo yung sa bahay dalanginan ng Panginoon, anuman meron sila na tangan-tangan ay pinagkaloob nila sa Panginoon. Magmula sa lakas, pag binasa po natin yan, mababasa natin na nagtulong-tulong silang gumawa, and then may nagdala ng mga kahoy, may nagdala ng lahat ng pangangailangan ay may nang-offer. Nagkaisa sila sa isang espiritu. Kaya magagawa lamang ho natin yan kung tayo ay nagkakaisa sa espiritu mula sa Panginoon. Pag nagkaisa tayo ng espiritu mula sa Panginoon, walang kwentahan, walang tinginan kung anong nadala mo, kung anong naibigay mo, kundi ang mamamayani sa atin, masaya tayong gumaganap doon sa pinagagawa ng Diyos. Kaya, sabi dito, sumunod sa kalooban ng Diyos at may pagkakaisa. At tayo po ay magtatagumpay. Sabi nga po, bilang pagwawakas ko po, sabi conclusion, hawak ng Diyos ang ating buhay at siya ang pinagmumulan ng ating pananampalataya at tagumpay. Kaya mga kapatid, dahil alam natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng ating pananampalataya at tagumpay, sumunod ho tayo sa pahayag ng Diyos. Opo, ginamit si Bishop katulad kay Moises, na tumatayong si Moises. Pero kung paano nagtagumpay sila Moises, sila Joshua, maging ang Israelita, ay magtatagumpay tayo. Sundan lang ho natin ang instruction ng Panginoon. Pangalawa, gawin po natin, sabi nga po dito sa verse 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo makalimutan. At sabihin mo naman kay Joshua na lilipunin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Mga kapatid kong minamahal, ang sabi, itaas mo, hawakan mo ang watawat mula sa Panginoon. Hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan. Hindi lamang sa pagtatayo, hindi lamang sa mga activities natin ng krusada, revival, maging sa ating pagpapagawa ng Central Church. Naniniwala po ako na ang puwersa natin pagkaisahin, anong meron ka na tangan, ibahagi po natin sa Panginoon. Dahil anong tangan-tangan mo, sa Diyos po yan, hindi sa atin. Amen? Sa Diyos po lahat yan, hindi sa atin. Mapalad tayo dahil anuman meron tayo, binigyan tayong pribilehiyo ng Panginoon na gamitin din natin para sa atin. At tinuruan tayo ng Panginoon na huwag tayong makasarili, kundi bahaginan natin siya. Hindi lamang siya, maging ang ating kapwa. Yan ang pagtuturo ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon, manatili ho tayo sa pagkakaisa upang maisulong at makamtan natin ang tagumpay.
Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso, nababasa ng Panginoon ang isip natin. At nakikita ng Panginoon ang laman ng puso natin. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ayon sa Bilang chapter 23 verse 19. Gusto ko po dito pa ako magwawakas sa aklat ng Bilang 23 verse 19. Sabi po rito, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang isipan niya ay di nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Angkinin po natin yan. Sama-sama ho tayo. Purihin po ang Panginoon at tunay na para sa Kanya ang kapurihan. Mga kapatid kong minamahal, ibinigay na ng Diyos ang source kung paano tayo magtagumpay. Ibinigay niya ang instruction, ginamit ang Exodus chapter 17 verse 8 to 16 sa pamamagitan ni Moises at ni Joshua. Kaya purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Purihin ka nga po, Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa mga salita mo na ipinahayag mo sa mga oras pong ito, na kami po ay mga naghahanda sa aming mga activities na gagawin, O God, na ito ay kapahayagan mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Ilagay mo po ito sa puso namin. Tunay, O Diyos, na sinabi mo sa Pilipos chapter 4 at chapter 2 verse 4, ipagmalasakit namin ang kapakanan ng iba. At sinabi mo, Panginoon, tamang gawin ninyo yan, ngunit huwag niyong kaligtaan ang iba. Tunay nga po, Panginoon. Tamang gawin namin ang mga bagay pansarili namin, ngunit huwag din namin kaligtaan, meron din pala kami na dapat ay bahaginan at isipin kundi ang kapakanan ng iyong ministeryo. Marami pong salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila, O God. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa pangyayarihan mo. Ang pagpapatayo ng iyong Central Church, Panginoon. Ang paghahanda nito, ang mga financial nito, dakilang Diyos, ikaw ang nagsabi na ikaw ang great provider, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa kanilang trabaho, sa lahat ng pinagkakakitaan upang maging bahagi kami sa iyong pagpapatayo ng Central Church. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko nga po, O God, ang mga activities na nakahanda, ang krusada, ang revival. Lord, salamat sa lahat ng ito na ang mga pangangailangan nito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Lord, susundan namin ang instruction mo para kami ay magtagumpay gaya kanila Joshua, Panginoon, at Moises. Marami pong salamat, O Diyos, ang kalakasan. Panginoon, Lord, batid mo si Bishop, Panginoon, sa panahon na to. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa kanyang sitwasyon. Lord, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na laging nakaakbay sa Kanya, Panginoon. Sinabi mo, O Diyos, sa Isaiah 30 verse 19 to 20, na hindi mo, Panginoon, inaalis ang iyong paningin para sa Kanya, baging sa bawat isa ng kabuuan ng JOS, O God. Salamat po sa kalakasan na bigay mo. Salamat po, Panginoon, sa protection mo. Salamat po, O Diyos, sa lahat na ginagawa mo para sa Kanya. Maging sa kabuuan ng Kanyang pamilya, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga problema. Malalaki man to, Panginoon, maliit. Salamat, O Diyos, dahil alam namin sa likod nito ay dakilang pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin, O God, at pinasasalamatan. Tunay, O Diyos, na para sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan, sa patuloy na pagsama mo sa kabuuan ng sangay ng JOS, O God. Salamat po, O God, para sa iyo ang kapurihan magpakailanman. In Jesus' mighty name, in Jesus' name, Amen and Amen.